Ano na mga pre, in today's video, i-convert ko ng rear disc brake ang Aerox dito ko. So ayan mga pre, no, yung mga gagamitin natin para sa disc brake conversion NMAX na legit. Ayan. So pakita ko sa inyo mga pre kung ano yung mga kailangan para ma-convert nyo yung inyong Aerox V2 sa disc brake. Ayan. Siyempre, order kayo ng NMAX na swing arm. Tapos yung bearing para dito. Actually pwede naman hindi na kayo bumili ng bearing. Lipat nyo na lang yung sa Aerox nyo. Pero sa akin mas preferred ko na palitan na. Siyempre para fresh yung parts na ipapalit ko. Ayan. Ito mga bearing mga pre, lalagay ko na lang dun sa description kung ano yung mga parts number niyan para hindi rin kayo magkamali sa pagbili. Ayan. Siyempre disc rotor na 230mm pang NMAX pang likod. Ayan. Tapos bumili rin ako nito. Ayan. Actually kasama to nito package to mga pre. Ito naman yung oil seal para dito sa swing arm. Ito ang hindi ko nabili mga pre. Hindi ko na-anticipate to. Kaya ito yung kabitan ng rear suspension. So tatanggalin ko na lang yung pinaka-bushing doon, lilipat ko rito. Ayan. So kailangan nyo ring bumili nito pang NMAX na gearbox cover. Ayan. So ito may mga bearing nga na ikakabit mga pre. So kung gusto nyo makatipid-tipid ng kaunti, lipat nyo na lang yun na doon sa luma nyo. Pero ayun, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng mga fresh na bearings. Ayan, no? Kyoto ang binili ko, made in Japan. Ayan. So ilalagay ko na lang rin yung product number nito sa description para hindi kayo magkamali. Ayan. So syempre ito yung ating gasket para dito sa ating gearbox cover. Bumili rin ako ng mallet para pagka may mga kailangan pukpukin, hindi mapuwersa yung ating mga parts na pupukpukin natin ng martilyong bakal, no? Ayan. Then kailangan nyo ng 200 cm na haba na brake hose para dun sa harap papunta rito sa likod. Ayan. Syempre itong brake levers. Syempre papalit na rin tayo ng panglikod na dapat ano na rin, hydraulic na rin siya mga pre. So ito mga pre, nabili ko to kay ayan, sa Nepoy Moto Garage. Kasi may mga in-order ako nito mga pre sa Shopee, Lazada. Kiniklaim nila na Thai copy. Tapos ang pangit naman ng kopya, so ni-return ko rin. Madalas na mabibili nyo ron mga pre, ito, walang ganito. Ayan o. Yan yung parang ayan o, para sa brake switch. Ayan. So madalas yung mabibili niyan, walang ganyan. Plain na plain. Kung hindi naman ito payat, pangit tignan. Ayan. So ito, magandang klase ito mga pre. Ayan. So lagay ko na lang rin sa description below yung link ng kanilang Facebook page. Ayan. Tsaka syempre itong fluid reservoir. Ayan. Syempre kailangan ng ayan, caliper para sa likod. Bracket pang NMAX. Ayan. Tapos ang binili ko is 2 pots lang. Kasi syempre dapat mas malakas yung harap. Then yung likod, hindi dapat masyadong malakas. Kasi pag sobrang lakas rin ang preno nyo sa likod mga pre, malamang mag fishtail kayo. So dapat, kumbaga, sakto-saktuhan lang. Dapat 2 pots. Kasi 4 pots na yung harap ko. So 2 pots naman para dun sa likod. Ayan. Ayun, no? So bago ako magsimula mga pre, nakalasin tong gulong dito sa likod at may kabit na itong gearbox cover. Lagay ko muna yung mga bearings dito sa swing arm at saka dito sa gearbox cover na pang NMAX para pagkalas ko nung gearbox cover na pang Aerox V2, salpak na lang agad to mga pre.
na yung bearing dito. Ayan, so dito naman tayo mga pre sa gearbox cover na pang NMAX. Ayan, ito yung mga bearing niya mga pre. Dito naman hindi kayo magkakamali kasi ayan o, may mga sukat naman yan mga pre. Ayan, yung maliit dito, yung medium dito, tapos yung pinakamalaki dito. Tapos pagkasalpak nyo nito malaki, ayan o, may oil seal yan. Ganito ang harap niya. Ayan, siyempre para hindi tumagas yung gear oil. Ito namang maliit para dito. Ayan mga pre, may salpak na. Ayan, so isa na lang. Ito na lang mga pre. So ayan na siya mga pre, may kabit na yung mga ating mga bearings. Ayan o. Kaya itong ayan, oil seal mamaya lalagay ko na lang yan dyan. Kalasin ko muna yung likuran mga pre. So ayun mga pre, no, para matanggal natin itong gearbox cover na pang Aerox version 2, kailangan kalasin natin ito, itong mga bolts na to, tsaka hanggang dito yung pre. Tapos isa rito. Tapos may dalawa rito sa loob. So kailangan magtanggal tayo ng panggilid mga pre. Ayun. So dito magiging handy talaga na meron kayong impact tool mga pre. Ngayon kung wala naman kayong impact tool, pwede naman kayong gumamit nung white tool na tinatawag nila. Pero kung wala rin kayo nun, parang mas malamang mga pre na ipagawa nyo na lang sa mga mekaniko. Ayan mga pre, no? So nakalas ko na. Tinanggal ko na rin yung gasket niya. Mas maganda magpalit ng bagong gasket. Siyempre, nabuksan na natin siya para fresh ulit yung gasket. Sikipan ko na to mga pre. So ayan mga pre, no? Kabit ko na itong mugs. Mamaya ko na ipapakabit yung goma nito. Mag-fitment muna ako para mas madaling gumalaw. Hindi masyado mabigat yung mugs. Ayan, kabit ko muna yung disc brake. So kabit ko na rin tong sensor mga pre, kahit na walang ABS itong Aerox, para lang hindi ampaw yung area na to.
Ayun, so ikakabit ko na itong caliper mga pre. Sa ngayon wala akong maliit na bolt, so ito muna ang gagamitin ko mga pre, pansamantala. Then pag naikabit ko to, papalitan ko na lang ng saktong-saktong screw para dito. Ayun mga pre, oh. Sakto-sakto, smooth. Para na ako naka-Aerox version 3 nito dahil disc brake na yung aking Aerox version 2. Ayan, so tapusin ko na lang to mga pre para maitakbo na. So yun mga pre, no? Halos matapos ko na itong disc conversion. Ito lang ang nakaligtaan ko mga pre, yung bushing dito. Actually pwede nyo naman kalasin yung sa luma, pero parang mas i-advise ko sa inyo na bili na lang kayo. Kasi ang hirap tanggalin nung luma mga pre, unless meron kayong pang press in, press out. Ayan. So ayan na mga pre, no? Medyo mahirap rin siya ipasok, talagang pukpok to the max ka rito. Pero ayan, best syempre lalagyan mo muna ng grasa yung paligid or WD-40 time to time para madulas siya palagi, mas madaling ipasok ng konti. Ayan. So ayun nga mga friend, no? Natapos rin ng aking conversion dito sa aking Aerox version 2 at successful naman mga pre. So naitakbo ko na ito at na-testing at masasabi ko talaga mga pre, masarap talaga ang naka-disc brake din ang likod at talagang dagdag braking power. At reminder lang mga pre, no, bago kayo bumakbak talaga sa daan, i-bed in nyo muna yung caliper doon sa rotor. Kung sa bagay, i-brake in nyo muna para lumapat. Ayan, pag lumapat na yan mga pre, talaga namang ang kapit niyan. So sa point na ito mga pre, no, masasabi ko na skip muna ako sa Aerox version 3 kasi para sa aking personal preference, mas nagagandahan pa rin ako sa Aerox version 2. Kaya instead na kumuha ako ng version 3, yung pera ginastos ko na lang sa pagko-convert ng disc brake nitong aking Aerox version 2. Ayun mga pre, no, sarap gamitin nito. Harap likod, naka-disc brake. Tapos sasabayan pa natin ang carbon na Evo helmet. Ayan. Para naka-matchy-matchy dun sa aking motor. So ayun mga pre, no, kung nagustuhan nyo ang video nito at nakarating kayo rito hanggang dulo, at sa tingin nyo naman nakatulong, pa-subscribe naman at pa-like ng video. Comment na rin kayo mga pre kung may mga katanungan kayo na kaya kong sagutin. Ayan, comment lang kayo dyan sa baba mga pre. Ayun, siguro hanggang sa susunod na video na naman mga pre. Kita kits!